With your permission, there are some things that gusto ko ipakita in a manner of pictures. Apo. So, direct, pwede po bang ipakita natin certain pictures na napakahalaga? So, Tingnan good pa ba yon na may nakita kang pa pinkish-pinkish? Ano pa yung mga napansin o dapat tignan or bantayan ng mga kalalakihan maliban sa pag-iiba ng kulay ng ihi? Ano pang indikasyon? Kirot. Yung kirot na yan ay maaari niyong maramdaman sa pantog. Balik natin yung yung photo. picture, tingnan natin yung picture na yun, kirot. Okay. Tapos, kung titingnan ninyo, although umiihi, mahina yung daloy ng ihi dahil nga baka may bumabara. Pakonti-konti. Pakonti-konti. Ginigising tayo sa gabi para umihi. Minsan napupuyat tayo, nakakatatlo, 4 o 5 beses na hindi tayo nakakatulog kasi nga ihi ng ihi. Pero yung lumalabas, papatak-patak at pakaunti-kaunti. Kapag ito ay nagtagal, pwede tayong lagnatin. Magkakaroon tayo ng UTI. Infection. Sabi ko, sana UTI lang, para antibiotic lang. Okay na ako. But, upon laboratory test o nagpa-ultrasound, ay nakita. Mayroon talagang maraming clumps of red blood cell. Clump pa, hindi pa isa-isa. Tumpok-tumpok na. That means something is causing a wound. May sumusugat sa loob ng daluyan ng aking pag-ihi. Yung picture number 1, medyo shocking dahil makikita po ninyo, anong tawag doon? Kailangan yata ng MTRCB. Alam mo bang ako yan? Nakahiga ako. Buti na lang pinadarken, naging blue. Actually, malinaw yan. Ano yung nakabilog? Yan binilugan ko, catheter yan. Sa sobrang kirot, ako ang nagturok ng sarili kong catheter sa aking sariling ari. Kasi hindi ka na makaihi. Hindi na ako At makaihi. bakit hindi ka makaihi? Dahil dito sa bagay na ito. Demo part ito. Ayan, close up. Direct. Pwede Direct bang close up mo? ipasa ko ito kay Kaya Miss ba? Cheryl? Ayan, ipakita nyo. Direct close up lang po. Parang Sige. ayoko hawakan. Ayaw mong hawakan? Hindi naman. Test tube naman. Sterile naman to. Sabagay. Ayan. Sterile to. Ayan. Tingnan. Ayan. Ayan. Itong nasa gitna na kulay puti, bulak yan. Oo, bulak. At huwag kayong mag-alala, 2018 pa ito. Ngayon yung nakikita nyo nasa loob, bato yan. Makikita nyo, ayan o, sa ilalim, durug-durug na bato, pero dito, may mabibilang kayong ang lalaking bato. Parang yung ginagamit sa sungka. Sungka, sinlaki ng seashells na ginagamit. Ayan, kita mo direct, ayan. Ang laki. Ang dami, Dok, at ang laki. Laki, no? Gaano kaliit ang daluyan ng dugo, ay ng ihi? Isipin na lang po ninyo yung butas ng ballpen. Okay. Yun yung urethra. Oo. Saan to Paano dadalo yan? Saan to nakabara? Doon sa ipunan ng ihi sa urinary bladder o sa pantog. Okay. Ngayon, kasalanan ko bakit ako nagkaganyan. Ang kasalanan mo. Una, Aminado sa sobrang ka. kabisihan, kapag nakiklinik ako, hindi ako uminom ng tubig. Kung magklinik ka ng umaga hanggang hapon, hindi ka nakakainom Pero ng tubig. totoo po, kasi si Doc, pag pumunta ako sa clinic niya, when I do my treatment sa clinic po niya, minsan hindi pa kami magkikita. Mag-aanuhan na lang kami. O, Doc, mauna na ako. Sige, mauna ka na. Dadating ako, hi, Doc, I'm here. Okay. Kasi sunod-sunod po yung patients po niya. Oo. Pangalawa, hindi ka na uminom ng tubig, hindi ka pa umiihi. Pinipigilan mo. Kasi nahihiya kang lumabas para umihi. Bawal na bawal po yun. Iinom kayo kahit hindi kayo nauuhaw. Iihi po kayo kung kayo ay nakakaramdam ng pag-ihi. Dahil nakoconcentrate ang ihi at yan nga naging bato. Ay, ang dami Ayan po. Ang lalaki. Ang lalaki. Ayan mga kapatid. Mag-iingat tayo. At ito yung sinasabi ni Doc na durog. Ayan po. Na mas masakit siya kasi dadaan siya talaga dun sa daluyan ng ihi. Ito yung mga nakuha sa may daluyan sa may pantog. Sa may pantog.